Okay, so ito yung setup ko. So, tawag nito audio interface. Pwede yung Focusrite, yung alam mo yung pula. O ito yung gamit ko, M-Audio. Pwede din Behringer. Merong mga branch yan sa Lazada at Shopee. Ito yung pang-connect ko sa phone. This is an audio interface pero pretend na lang dahil wala akong V8 or Mayono na sound card. Pretend na lang na ito yung sound card. So, ito yung mic input. Ito yung accompaniment instrument o yung sa music mo sa phone, which means yung end dyan, dito sasaksak yung isang cellphone mo, yung pang music mo, then dito yung mic mo, and then yung labas niya, imagine na lang ito yung palabas papunta sa phone mo na gagamitin mo sa mga live stream. So itong M-Audio interface or kahit ano interface yan, meron talaga siyang input dito, like microphone input. So ito yung mic ko, condenser mic siya. And then, isaksak mo to sa laptop. Kasi yung setup ko ay for the sake na yung effects sa vocals is galing sa laptop, hindi galing dito. So yung mangyari, dahil condenser siya, make sure naka-on yung ito, 48 phantom power yan. Dapat naka-on yan if you're using a condenser mic. If dynamic mic ka, like example may SM7B ka, SM58 or MV7, dapat i-off mo yan kasi madadamage yung mic mo if lagyan mo ng extra current eh. Paano yung interface with the effects sa vocals, ganun? Paano yan papasok sa sound card ko? So, ito, headset out. And then headset out, diretso na yan gamit ng ganitong cable. Saksak mo na yan dito. So, pag saksak, yung mga effects mo sa, microphone mo, papasok yan sa mic mo dito. Then, dito ka na mag-a-adjust ng mga gain mo. Ganon. Siguro sabihin dito, gawin mo na lang standard like dito sa gitna. Then dito ka na lang mag-a-adjust. Kasi mas magaling yung preamps dito. So mas better if mas magaling yung lumalabas galing dito kaysa dito ka lalabas na hindi naman masyadong magaling yung preamps niya. So receiving end na lang, dito yung send. So headset out papunta dito sa mic in ng sound card mo. Then dito yung kalawa, ito yung sa music mo sa phone. Kaya sabi ko dalawang setup kasi pwede naman dalawang setup magawa mo sa sa video na to. So if kakanta ako dito, lalabas yan dito. Okay? Then diretso na yan sa phone. So yan yung easy, di ba? After this sa ikalawang setup kong i-show sa inyo, meron din akong tawag yan, part sa software na anong gagamitin software para maganda yung effect sa vocals mo. Kasi yung setup ko kasi dahil may mga auto-tune, compressor, limiter, para pag kahit sisigaw ako sa microphone na to, hindi talaga hindi kawawa yung mga tenga sa viewers natin. So yan yung first setup ko. So sasabihin ko na yung pangalawang setup. So yung pangalawang setup ay hindi na natin gagamitin ito. Tatanggalin natin yung music. Then, instead na papunta yan dito sa mic, switch natin yan to the instrument. Pwede din yan mangyari. So, tatanungin nyo ako, PJ, ba't nilagay mo sa accompaniment instead of sa dito? Which is if nasa Maono ka, ito yung end niya. Hindi yung quarter inch. Ito yung end niya if sa accompaniment ka nasa saksak. So yung dahilan kasi, ipakita ko mamaya, kasama niyan sa mga effects sa microphone. Kasi pwede ka naman na instead na mag-rely ka pa ng isang phone para sa music mo, kasi di ba isaksak to sa laptop, while having the effects, if kaya sa laptop mo or computer, if kaya sa computer mo, pwede kang mag-output ng effects hindi lang sa mic mo, pwede ka rin magpe-play na sa YouTube ng laptop mo. So, sabay na siya. So, yung mangyari, one connection na lang. So, hindi ka na kailangan magkuha ng isang phone. So, all-in-one na siya. So, nasa laptop na yung music mo, nasa laptop na yung effects ng microphone mo, then ilabas na yan sa accompaniment. So, dahil malabas na yan sa accompaniment, edi, one line na lang siya. So, diretso ka na sa main out mo. Yung medyo issue lang yan, example, if gusto mo yung effects naman talaga dito sa sound card mo na yung maging robot ka, maging babae, hindi na yan mangyayari. Kasi 'di ba, pinadaan mo na sa accompaniment. So, if I would suggest,
Especially if di naman malakasin yung mga laptop nyo, punta na lang kayo sa first setup, ganun na lang. So yeah, laptop to effects, then dito, and then dito yung music nyo. At least, dahil sa sound card nyo, meron pa rin mga ibang effects na parang aux na yung ano, yung mga marorobot ka, maging babae, maging lalaki, at least magawa mo pa rin, di ba? Hindi naman sayang yung mauno sound card nyo. And ikalawa, di nyo na kailangan maglagay ng mga ano, mga echo ganun dito. Pwede mo na yung gain na lang sa microphone, yung treble at yung boost nyo ay dapat naka 12 o'clock yan. 12 o'clock yung treble at yung mid at yung bass nyo. And then wag nyo ano yung echo. Dapat i-lower nyo yan yung echo. Kasi yung mga echo nyo, ganung effects, dito na yan galing eh. At mas magaling yung reverb at echo dito. Dahil software based na kesa dito. First setup, I'd recommend more kesa second setup. Yes, medyo magulo yung lamesa mo tingnan kasi 'di ba may phone ka din, may ganito pa rin laptop. Pero if you're willing, then go lang at least, 'di ba? For the sake naman talaga yan sa audience natin na magaling yung experience nila, 'di ba? Kasi dami naman nagko-comment sa akin na para daw ako nagpe-play ng music even though I'm actually singing live, ganon. So yeah, punta na tayo sa second natin na part sa video na 'to, which is yung software side. So yan yung medyo complicated slight, but yeah, I'll make sure na magets nyo. Okay, so basically ito yung ito yung setup ko. So ginagamit ko is FL Studio. There are lots of DAWs or DAWs dyan. Ito yung effects ko. So, yung limiter, for the sake to, yes, this is very complicated. Ito yung para hindi siya blown out. Para, if tinan mo to, hanggang lang siya 0. Di siya lalagpas. Kahit sisigaw ako sa harapan nyo, di siya lumagpas ng 0. So, for the sake yan, para hindi masira talaga. Pasensya sa ko. Headset ko, nasira. Yes, and then, ito, may nilagay akong auto-tune, pero hindi ko yan na-on. Kasi niset ko sa chromatic. Pero if in case, pwede ko yan i-major, let's say B. Then, medyo mag-lag to kasi nagre-record ako. She got me going psycho. She got me going down, down, down. Got me living on a tightrope. If tanggalin natin to, ito na. She got me going psycho. She got me going down. Kaya yun nga sabi ko, if di kaya to ng laptop to, edi ganito na lang, yung first setup na lang, so ganito, then yung music mo sa phone na lang. Kasi yung mangyayari, magpe-play ka pa ng music, tapos magpe-play ka pa ng ganito, maglalag talaga yan. So, ayaw mangyari. Minsan nga mag-lag ito kahit yung pangalawang setup yung sa akin, hindi ko na kailangan mag-phone, dito na lang. Minsan mag-lag pa rin eh. Then EQ, pwede na lang ito yung screenshot. Actually, yung ginagawa ko dito, kaya dalawang EQ, kasi ito yung pang minus, so marinig nyo to, wait lang, para makuha, like example, yung mga weird na faces, wait, hey, gininig mo yan? Yung parang ganyan, yan yung purpose, dinadown ko. Then yung dito, binuboost ko yung pang-EQ ng music ko. So, di ba naalala nyo sa sound card nyo, meron yung bass, treble, then yung mids, ganon. So, para lang ganyan dito. Pero, niles ko lang yung lower mid para medyo studio quality, then tinataas ko yung high. So, ito siya standard, and ito yung ginawa kong vocal presence. So, yeah, di ba? Mas high quality pakinggan. Then, compressor, research mo na lang o kopyahin mo na lang yung settings ko, screenshot nyo na lang to. If FL Studio gagamitin nyo, o pwede ni FL Studio, meron naman tayo to, threshold ratio, gain, attack release, kopya na lang to. Yung dahilan yan ay, I'm speaking through mic sa phone ko, then ito din mic, so magsiswitch lang ako. So, even if lalayo ako, rinig nyo pa rin ako, kahit ang layo ko. Mag-gets nyo pa rin yung pinagsasalita ko na para lang nasa harapan nyo ako. Of course, may difference. Example, may bass kasi 'di ba, the more lalapit ako sa inyo, may bass talaga 'yan. Pero at least kahit nandito ako, maintindihan nyo pa rin ako. Yeah, Soundgoodizer, saturator lang siya. So, ito yung difference niya, i-off ko. Ito yung off, ito yung on. So, yeah, para lang medyo warm yung
tunog ko. Para magets nyo, if alam nyo yung tube na amplifier sa gitara, para siyang ganun. Fresh air, lang din, pang-enhance din yan sa boses ko. Ito yung difference niya. Ito yung wala, at ito yung meron. And then the esser, title pa mismo, para ito, para di masyado siyang, yan, ko yan, intention. Para di masyado masakit yung S. You don't need to do any of this, especially na most of these are paid na plugins. Pero meron talagang stock plugins. Siguro gagawa lang ako ng stock lang talaga na plugins. Then i-copy paste yun. Kasi pwede naman talaga i-copy yun lang yung preset and yun. Then pinadaan ko lang dito, empty siya. Effect kasi to so disable ko yung effects. So, pag i-on ko to, hello, para akong tumatawag sa diba? Tumatawag sa airplane. Turururu. Puerta bisita, pupunta na tayo sa puso niya. So parang ganyan, so enough ko. Para for the sake of effect lang, di ba? Dito yung delay and reverb. Yes, stock lang to, don't worry. So pwede nyo to kopyahin or just copy if gusto nyo talaga. Gagawa na lang ako ng stock plugins na preset para i-paste nyo na lang if FL Studio gagamitin nyo. Then ito yung reverb ko. So disable ko lang. Pwede ko naman i-on. So yan. So yung dahilan lang na-route ko lang siya kasi wala na akong space dito. Yun lang talaga dahilan. Pero pwede mo talaga ilagay yung delay and reverb dito diretso. Yung dahilan lang gusto ko kasi may ganito mga effects So yun lang yung dahilan. So diba dalawang route siya, papunta dito at papunta dito. Para if ayaw kong gagamitin yung reverb, pwede ko lang i-off. Marinig nyo pa rin ako kasi na-route papunta dito. Dry signal lang kasi to. So puro effect lang, walang dry voice. So if echo, 100% echo talaga yan. So yun yung dahilan. Yeah, parang ganun lang. Ganun ang setup ko, basically. And then mag-open na ako ng browser, pa-play ako ng YouTube, then lalabas yan. Then yun, na-explain na yan sa signal chain na side sa video, yung sa una. Pero yun lang yung style ko. Hanap ka lang ng DAW. And if may iPhone ka, pwede ka naman talaga sa iPhone. Idaan mo lang, instead of dito, idaan mo na lang sa GarageBand. Pwede talaga yan. Yeah, yung audio interface mo, saksak mo lang sa GarageBand. Then, dun ka na mag-effects na mga, mga effects mo, like reverb, ganun. Mas maganda din sa GarageBand. Kasi diba, meron nandyan na yung mga robot, ganun. Mga robot, mga chipmunk, nandun na yung mga effects So, yeah, that's one thing. And then pwede mo lang is i-on yung setting. May settings kasi sa GarageBand na pwede pa rin gumagana yung GarageBand kahit wala ka sa app, kahit hindi ka sa app. As long as hindi mo siya close. Pero like example, punta ka lang ng YouTube ganun, pwede pa rin yan magpe-play yung boses mo ganun. So ang good thing yan is pwede ka na mag setup number 2 instead of setup number 1, di ba? Yung setup number 2 natin, diretso na lahat galing sa computer. Di mo na kailangan ng isang phone mag-play ng music. So yung mangyari, instead of your laptop, yung phone mo na, yung iPhone, yung GarageBand. Play mo lang yung vocals mo sa GarageBand while nagpe-play ka ng YouTube sa phone na yan. Then yun, pwede. Much more tipid kesa magla-laptop ka pa at bibili ka pa ng mga software. GarageBand is free if iPhone ka. Pwede naman ganyan. And then, yun lang yung video. Sana na-gets nyo.